Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Muli po ay nagpapasalamat po kami dahil sa patuloy ninyong pagsubaybay dito sa ating channel. So pag-usapan po natin itong isang viral video na di umano ay babae na nakitang dumura daw po sa bowl ng holy water diyan sa isang simbahan sa Jimenez, Misamis Occidental. Actually nangyari daw po itong insidenteng ito kahapon at nai-ere sa News 5, nai-ere na rin ito sa ABS-CBN at sa GMA. As the only Catholic country in Asia na majority ng populasyon ay Katoliko din, syempre anong i-expect mo kapag nag-viral yung mga ganito, di ba? Syempre kawawa ka. Puputaktihin ka talaga ng samot-saring issue at mga bash. Kung naaalala ninyo si Pura Vega, diba? Yung drag queen na ginaya yung itsura ni Jesus Christ daw. Talaga namang pinutakti siya. Ilang araw siyang pinutakti ng samut-saring issue. So ngayon, nauulit na naman ito. Baka mamaya huwag naman sana may manakit sa'yo o may manakit sa kanya kapag nagtangka siyang lumabas ng bahay. Because what you did is a clear desecration against one of the most influential religion here in our country. Mabuti nga panoorin natin yung insidenteng ito. Ano ba talaga nangyari? So ayan po mga kababayan, ano? So sa palagay ninyo, ano kaya tong ginawa nung babae? Kasi alam nyo kung ako tatanungin, para sa akin dumura talaga siya. Well, in my opinion, di ba? And by the way, the name of this woman is Thin Medalla, isang content creator na hinahanap ko nga yung kanyang page. Kasi nga, vlogger daw pero hindi ko makita. Although meron tayong nakuhang screenshot, ito. At ang balita natin ay may pagka-grossing nga yung ilan sa kanyang mga content. Kumbaga disgusting yung ilan sa kanyang mga content according sa kanya. Kasi nga hindi natin ma-verify gawa ng hindi nga natin makita yung kanyang account Pero ang sabi niya, ito, pakinggan ninyo mga kababayan. Ano ba yung mga content mo sa social media? Yung talaga mga worst na content, nandun po talaga sa wall ko yung na-ano ako, yung nag-ano ako sa yung mga bad na content pong ginagawa ko. Anong klaseng content yun? Yung una talaga nag-viral ako, yung ano ako sa plato, yung tumaay ako sa plato, ganun. Ang dami ko ng videos na mga bad. Kaya nila ako binabash ng sobra. Oh. Pero kahit na ganun yung videos ko po, hindi po ako masamang tao. Ayun, nakakadiri naman pala talaga yung content ni ate. Kaya tuloy sabi nung iba nating mga nababasang comment is parang sinasadya daw yung pagdura niya para idagdag sa mga worst na content na ito. Ano daw sabi niya dyan? May content daw siya na yung nakakadiri. Diba? Ayoko na lang sabihin kung narinig nyo naman siguro, di ba? Although sabi naman niya, hindi naman daw siya masamang tao kahit ganong klase yung kanyang mga content. Kasi sa totoo lang naman ako bilang vlogger, ramdam ko yan. Napakahirap talagang gumawa ng content dahil nga sa tindi ng competition sa social media. Halimbawa, kung ang content mo tungkol sa sayaw, tungkol sa mga dance steps, kahit anong galing mong sumayaw, kung ilang libo naman kayong ganyan ang content din, talagang mahirap makakuha ng maraming views, di ba? Unless kung sikat ka talaga na tao. Kaya yung iba, napipilitang gumawa ng mga content na kakaiba. To the point na parang sumusobra na sila, nagiging hardcore na yung kanilang mga stunts para lang makuha ang atensyon ng mga tao. Pero balik tayo dito sa ating pinag-uusapan. Kung halimbawa na ang gusto talaga niya gawing katatawanan yung pagdura sa ganung bagay, let's say for example lang naman na yun talaga yung gusto niyang mangyari, mukhang nabigo siya dito.
I think isa yan sa pinakamalaking bagay na pagsisisihan niya sa buong buhay niya. Pero doon sa pagkuha ng maraming views, well, doon siya nagtagumpay, obviously. Nag-viral siya. Ang dinig nga natin, ipapasara itong simbahang Katoliko dyan sa Jimenez or yung Parish Church of St. John the Baptist. Samantalang ibinisara ang St. John the Baptist Parish Church sa Jimenez, Misamis Occidental matapos ang umunay pambababoy ng isang vlogger. At marami po talaga ang nalungkot, nagalit at nabigla sa pagsasara nito. At dahil po dyan, hindi na nga daw po makalabas ng bahay itong babaeng sangkot dyan sa pagdudura sa holy water ng simbahan sa kanilang lugar. Siyempre, umiiwas siya una sa lahat sa matinding kahihiyan. At sa takot na baka pag lumabas siya kung anong gawin sa kanya ng mga kababayan niya na galit sa kanya. At talagang nai-stress na nga daw itong si ate, no? Nag-sorry na ang viral content creator na dumura umano sa lagayan ng holy water ng isang simbahan sa Misamis Occidental. Pero depensa niya, hindi raw siya dumura at nag-wish lang. Nasa frontline na balitang yan si News 5 digital producer Von Belinario exclusive. Hinawi ang buhok, yumuko, at dumura raw. Yan ang viral video ng isang babaeng content creator sa loob mismo ng St. John the Baptist Church sa Jimenez, Misamis Occidental. Makikitang tila dumura si ate sa lagayan ng holy water. Maraming nagalit na netizens at hindi rin yan pinalampas ng simbahan. Sinarado na nga muna ito pansamantala. Giit ni Archbishop Martin Humoad ng Osamis, ang pagdura at paggawa ng masama, lalo na kung ito'y ipalabas talaga sa social media, isa itong pambabastos na hindi dapat natin ipagwalang bahala. eksklusibo namang nakausap ng News 5 ang nag-viral na content creator na si Tin Medalla. Napaiyak siya. Hindi raw siya dumura sa holy water. Nangin ako sa holy water kasi ang meaning doon nag-wish ako. Bumalik daw siya sa simbahan para mag-sorry, pero hindi muna siya hinarap ng pari. Gusto ko mag-sorry sa lahat ng tao at saka kay Father, sa lahat ng simbahang Katoliko. Hindi ko pa talaga dinaraan yun. At saka mas neto pa ako sa simbahan. Sa pinirmahang kautusan ng Arsobispo ng Osamis, magbubukas lang ulit ang naturang simbahan kung magsasagawa ng acts of penance o pagsisisi ang mga mananampalataya gaya ng pangungumpisal. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Sinara nga daw yung simbahan, no, pansamantala, kasi nga nakitang nagdura ka di umano. Oo, nasara talaga ng pang-depress ako. Nakausap mo na sila Father dun sa simbahan? Actually, kahapon pumunta ako kay Father tapos dun hindi ako kinausap ni Father kasi galit na galit sa akin. Pumunta ka na kahapon sa simbahan? Oo. Lahat ng mga tao doon sa amin galit na galit sa akin. Hindi na nga ako makalabas ng bahay. Ikwento mo, kailan ka pumunta doon sa simbahan at saka ano talagang gagawin nyo doon, ginawa nyo doon sa simbahan? In the first time, nagsimba talaga ako, nagsimba ako. Tapos, pagkatapos magsimba, yun, nag-video ako kasi pumunta ako sa simbahan. Tapos yung holy water, yun yung pinakalas na binidyo ko. Tapos hindi ko alam yung mga tao, ano-ano sinasabi nila. Depressed nga ako. Wala na akong maiyak. Ang laki na ng eye bags ko. Hindi ako makatulog. Pero alam nyo, kahit hindi naman siya lumabas ng bahay, posible pa rin naman siyang maapektuhan by filing case against her. Posibleng makasuhan siya kung gugustuhin ng simbahang Katoliko. At talagang patong-patong na kaso ang pwedeng isampa sa kanya. Una, syempre, yung kasong offending religious feelings. Yan po ay nakabase sa Article 133 ng Revised Penal Code. Bawal sa batas ng Pilipinas na gumawa ka ng sobrang nakaka-offend na mga activities o mga gawa laban sa isang religious organization. Lalo na kung gagawin mo yan sa mismong simbahan nila or sa premise ng kanilang gathering.
Pero paglilinaw lang po, kahit hindi mo yan gawin sa mismong simbahan nila o sa kanilang premise, pwede ka pa rin makasuhan yan basta nakagawa ka ng notoriously offensive. Let's say for example, kung naalala nyo nga, nabanggit ko kanina, yung issue kay Pura Luca Vega na drag queen na nag-perform ng hindi magandang performance habang naka-costume daw ng image ni Jesus Christ. Yun, although hindi niya ginawa yung performance sa loob ng simbahan, pero sobrang naka-offend kasi yan. Itong kanyang performance, sobrang naka-offend. At yung nature ng kanyang motibo, offensive daw, hindi lang sa mga Katoliko, kundi sa maraming mga Christians dito sa ating bansa. Although sinwerte siya dahil inakwit siya ng korte. Pinawalang sala siya, no? At maliban sa Article 133, pwede rin pong makasuhan si ate ng alarms and scandal. Pwede ring malicious mischief, pwede ring violation of health and sanitation code dahil dun sa pagdura niya. Again, yan is kung ipupursue ng simbahang Katoliko yung pagkakaso. Meron kasing nagsasabi na baka ipursue, meron din naman tayong nababalitaan na baka hindi. Pero sa ganitong mga pangyayari, bibihira na kinakasuhan yung may mga ganyang gawain. Kasi alam niyo naman ang simbahan ay mapagpatawad yan, di ba? Inuunawa yan, nagiging very patient yan. Kaya iisipin lagi ng mga gagawa ng kalukuhan sa simbahan yung social impact ng gawain nila. So, ibig sabihin, dapat paghandaan ito ni ate. Kasi kung hindi naman magsampa ng kaso ang simbahan, pwedeng magsampa ng kaso ang LGU. Ngayon sa PNP, nagbabalak na magsampa ng reklamo ang LGU at kinatawan ng simbahan laban sa content creator. Posible sila mag-cite under Article 133 of offending the religious feelings. Ayaw ko talagang makasuhan kasi wala naman akong ginawa. Ngayon, kung todo iyak si ate, no? At kung todo yung kanyang paghingi ng dispensa sa taong bayan, lalong-lalo na sa simbahang Katoliko. Sabi nga niya, hindi naman daw niya dinuraan, kundi, sabi niya, tumingin lang daw siya at nag-wish. Ito, hindi sa dinidepensahan ko ang simbahang Katoliko, pero kung ako talaga yung tatanungin, hindi naman siya nag-wish eh. Ulitin nga natin yung video, mga kababayan. Ayan kayo ba? Ano masasabi ninyo? Tumingin lang ba si ate? Nag-wish ba siya? Kayo na bahala kung anong tingin nyo dyan. Kasi hindi naman ganyan mag-wish eh. Pag nag-wish ka, di ba, pipikit ka pa ng mata, medyo parang nagdadasal ka, di ba? Pero ewan ko, malay nyo, ganyan talaga siya mag-wish. Ako, wala naman akong pakialam dyan. Kasi una, hindi naman ako Katoliko. Kumbaga, itong isyong ito, problema nila dyan sa simbahan, kasama ni ate, di ba? Baka magtanong kayo, hindi mo naman pala problema, bakit mo pa kino-content? Hindi ka naman pala Katoliko. Kasi po, mga kababayan, may nagtatanong sa akin. Ang sabi dun sa message na ipinadala sa akin kagabi, sabi niya, brother, alam kong hindi ka Katoliko, pero ano po ang masasabi ninyo? Nagkasala ba yung babaeng nagva-viral na dumura sa holy water sa simbahan? Sa tingin mo ba ay mayroon siyang kasalanan sa Diyos? O kaya nag-content ako kasi may nagtanong eh. Well, ang sagot ko, sinabi ko na kung Biblia ang pag-uusapan, wala namang sinabi sa Biblia na holy water eh. Hindi naman gumagamit ng agua bendita ang mga unang Kristiyano batay sa Biblia, sa Bagong Tipan. So sabi ko dun sa nagtanong, alangan naman sabihin ko na kasalanan yon kung wala namang itinuturo ang Biblia tungkol sa mga agua bendita, di ba? Kumbaga, hindi mo pwedeng hatulan ang isang gawa kung wala namang sinasabi ang batas tungkol sa ganong klaseng gawa or aksyon. Pero syempre, sa usapang legal, sa batas ng Pilipinas, bawal yun kasi may sinasabi about doon at pwede kang makulong. Pero sa Biblia, since hindi naman sinabi ang agua bendita, paano ko ngayon sasabihin na kasalanan yan? Pero gusto ko kayong bigyan ng hint, mga kababayan. Gusto ko kayong bigyan ng ideya. Anumang bagay na labas sa pananampalataya ng Biblia o anumang bagay na hidwang pananampalataya, ibig sabihin maling pananampalataya, dyan po pumapasok yung kasalanan.
Biblically speaking, hindi ko masasabi na si ate ay nagkasala sa Diyos dahil sa pagdura niya dun sa holy water. Pero may panganib kung ikaw naman ay susunod sa hidwang pananampalataya o sa maling doktrina. Ang sabi dito sa 2 Peter chapter 2 verse 1, ngunit may nagsilitaw din naman ng mga bulaang propeta sa gitna ng bayan. Gaya naman ng sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro na magpapasok ng pagpapahamak na hidwang pananampalataya, na itatatwa pa ang Panginoon na bumili sa kanila na magdudulot sa kanilang sarili ng mabilis na pagkapahamak. So biblically speaking, ang magpapahamak sa tao sa mata ng Diyos ay maling pananampalataya, maling doktrina. Yung pagdura dun sa bawal, hindi ko masasabing kasalanan yan sa mata ng Diyos. Pero sigurado ako na pag ginawa mo yan dito sa Pilipinas, sa mata ng batas, may kasalanan ka at pwede kang makulong. And another thing, para naman sa mga miyembro ng ibang mga sekta na nakakaisip na gumawa ng hindi maganda laban sa hindi nila kapananampalataya, ang mensahe ko lang po ay bago sana natin gawin ang isang bagay, pag-isipan muna natin ng maraming beses, even in religious context. Kung hindi ka Katoliko at ang paniniwala mo ay iba sa paniniwala nila, sana ay huwag kang dumating sa punto na i-vandalize mo o sisirain mo yung property ng ibang religion o aargabyaduhin mo yung mga tao sa ibang religion or manggugulo ka dun sa kanilang gatherings. Kung may hindi ka sinasang-ayunan sa doktrina ng isang religion at gusto mong ipakita ang pagtutol mo, maybe you can do it in different and professional way. Hindi yung maninira ka or manggugulo ka. You must do it in professional way kung meron kang tinututulan. You can preach and gamitan mo ng mga biblical basis or ng mga verses. Huwag kang gumawa ng radical moves or notorious acts. Mangaral ka lang. Share the truth kung anong sinasabi ng Biblia tungkol sa paksa na gusto mong pag-usapan. Kumbaga, huwag mong gawing aktwal ang hindi pagsang-ayon sa ibang religion, but make it ideological. Ngayon, dapat bang irespeto ang paniniwala ng iba at manahimik na lang? Kung ako tatanungin ninyo, kahit kailan, hindi ko sasabihin na igalang mo ang paniniwala ng iba. Hindi ko sasabihin yan. Bakit? Kasi, hindi mo pwedeng igalang ang mali. Pag mali, mali yan. And the basis of mali and tama ay ang Biblia. Pag wala sa Biblia, mali yan. Kung pag-uusapan ay religious acts, ano? Again, let me clarify, no? Hindi ko kailanman sinabi na igalang mo ang paniniwala ng iba pag ang usapan ay religion. Igalang mo yung prinsipyo ng iba kung wala namang kinalaman sa religion yung paniniwalang yon. Pero pag religious context at igagalang mo kahit mali na sa Biblia, ibang usapan yon. Sa halip, dapat mo pang i-expose yung maling paniniwala eh. May mga religion dyan, naniniwala pwede kang makipagtalik sa kamag-anak. May mga religious belief dyan na pwede kang uminom ng lason to prove your faith. May paniniwala dyan na pwede kang pumatay alang-alang sa mga ngaral o sa propeta. May paniniwala dyan na pwede kang magnakaw kung gagamitin mo sa mabuti. O yun ba, igagalang mo? Kayo sumagot kung igagalang nyo yun. Kasi pag iginalang nyo yun, parang kinukonsinti nyo na rin yung ginagawa nila. Yung pagnanakaw nila, yung pagpatay nila, yung immorality nila. So, I will never say na respect others' belief when it comes to religion. Kasi may mga religion na talagang karumal-dumal ang ginagawa. So kung mali sa Biblia, how come na igagalang mo? Kasi para sa Biblia, ang maling paniniwala o maling pananampalataya ay itinuturing na aral ng demonyo. Ang sabi sa Biblia, sa mga huling panahon, iiwan ng iba ang pananampalataya. They will depart from faith, from truth, at susunod sa mga espiritong mapanghikayat o mapanlinlang at sa mga aral ng mga demonyo. So once you departed from the truth, you are following the doctrines of devil. So are you going to respect the doctrines of devil? Of course not. Pero hindi tayo dapat dumating sa punto, ulitin ko, hindi tayo dapat dumating sa punto kung tayo'y tutol sa aral ng iba
na bababuyin mo yung property nila o manggugulo ka. That's totally wrong. That is against the law of the state. Gayahin natin si Apostol Pablo. Anong ginawa ni Apostol Pablo? Si Apostol Paul, nung siya po ay dumaan sa templo ng mga pagano, ang sabi niya, wala daw kabuluhan yung kanilang mga sinasamba. Yes, sinabi niya, yung sinasamba ng mga taong ito ay mga walang kabuluhan. Pero ang tanong, sinira ba niya? Nanggulo ba siya doon? Nag-ingay ba siya doon? Hindi. Yung pagtutol ni St. Paul ay ideological, hindi actual. Nakuha niyo mga kababayan? So, paanong ideological? Itinuro niya na walang kabuluhan, pero hindi siya nanira. Nakuha niyo yung punto? So, yun lang naman yung gusto kong ipunto about this content. Kung may iba kang pananampalataya at nakakaisip kang gumawa ng hindi maganda sa property o sa premise ng hindi mo kapananampalataya, tigilan mo yan. Hindi tama yan. Dahil kapag ginawa mo yan, posible kang maharap sa kaso. At doon sa mga kapwa ko vlogger, sana maging sensitive din tayo. Sensitive, ibig sabihin, bago ka gumawa ng isang content, tignan mo muna gaano kalawak yung magiging epekto ng content mo na yon. Anong magiging impact nun sa sarili mo? May malalabag ka bang batas? At gaano kaseryoso ang magiging epekto nito sa mga taong makakanood sa'yo? Anong ibig ko sabihin? Let's say, ang gusto mo mangyari is tumalon sa building. Pwede yung maka-apekto sa'yo pero hindi sa ibang tao. So, kalayaan mong gawin yun. Bahala ka kung yun ang gusto mong gawin. Yun nga lang, mamamatay ka. Although, hindi mo maaapektuhan yung ibang tao. Pero, may mga instant naman na ginagawa katulad nito ni ate na kung totoo man, di umano na dumura siya doon, masamang content ito. Hindi lang ito makakaapekto sa kanya dahil pwede siyang makulong. Makakaapekto din ito o makakasakit din ito sa mga taong makakanood sa kanya. Katulad yan, ipinasara yung simbahan. So, hindi lang siya yung naapektuhan. Yung isang buong community ang naapektuhan. So, I think hanggang dito na lang, be responsible. Dapat maging responsable tayo sa lahat ng mga bagay na ating ginagawa. Kahit tayo'y nagko-content ng mga stunt or kung anuman, dapat meron pa rin tayong disiplina. Hindi pa rin talaga dapat nawawala ang disiplina sa sarili. So muli ay maraming salamat po sa inyong pakikinig sa episode na ito. Magandang araw po. At kung nagustuhan nyo po ang ating topic, sana po ay paki-like dahil malaking tulong po ito sa aming mga content creator. At kung gusto nyo pa pong maging updated sa mga topic, sa mga balita na ating dinidiscuss, ay pwede nyo pong i-hit ang subscribe button at ang notification bell. So again, maraming salamat at magandang araw po. Lagi po kayo mag-iingat mga kababayan.